Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako po si Pastora Aida Tanap ng CRC Maine. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang programang Tinapay mula sa Langit, ang ating pang-araw-araw na devotion sa salita ng Diyos. Ngunit bago po tayo magpatuloy ay samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Ama namin na nasa langit, salamat po sa umagang ito, sa pribilehyo na muli po kami ay magamit mo upang makapag-share ng iyong salita. Dalangin po namin ang banal mong espiritu ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan at nawa po ang mensaheng ito ay mag-iwan sa puso ng bawat isa na magkaroon po ng pag-asa sa buhay. Marami pong salamat. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pagbubulayan ay matatagpuan natin sa Joshua 21:44 na pinamagatang, ang kapahingahan sa lupain ay ibinigay sa Israel ng Panginoon. Basahin po natin ang Joshua 21:44. Binigyan sila ng Panginoon ng kapahingahan sa lahat ng panig, gaya ng kanyang ipinangako sa kanilang mga ninuno. Wala ni isiman sa kanilang mga kaaway ay nakalaban sa kanila, sapagkat ibinigay ng Panginoon sa kanilang kamay ang lahat ng kanilang kaaway. Salamat po sa pagkabasa sa salita ng Diyos. At narito po ang apat na bagay na nagpapakita ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Himayin po natin ang bawat talata. Una, sabi dito, binigyan sila ng Panginoon ang kapahingahan sa lahat ng panig. Ibig sabihin, binigyan ang Israel ng kapayapaan at seguridad matapos ang maraming digmaan. Pangalawa, hindi sila laging nababalisa o natatakot. Meron na po silang peace of mind. Pangatlo, ang kapahingahang ito ay mula sa Diyos at hindi sa tao. Number 2, gaya ng kanyang ipinangako sa kanilang ninuno. Sabi naman po dito, tinupad ng Diyos ang kanyang mga pangako kina Abraham, Isaac at Jacob. Kahit matagal ang panahon, hindi kailanman nakakalimot ang Diyos. Ibig sabihin, kahit matagal na ang ating mga panalangin, huwag nating kalilimutan na ang Diyos ay hindi nakakalimot na sumagot sa ating mga panalangin. Number 3, wala ni isa man sa kanilang mga kaaway ay nakalaban sa kanila. Ibig sabihin, ang Diyos ang lumalaban sa kanila. Walang nagtagumpay sa laban ng Israel. So, ang Diyos po ang nakipaglaban sa lahat ng digmaan na ito at ang tagumpay ay galing po ito sa Diyos. Hindi po ito galing sa tao. Pang-apat, ibinigay ng Panginoon sa kanilang kamay ang lahat ng kanilang kaaway. Ganap po ang kapangyarihan at proteksyon ng Diyos sa bansang Israel. At ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Ayan po, ibig pong sabihin, anuman po ang ating mga pinagdadaanan sa buhay, mahirap man ito o hindi natin alam kung paano natin haharapin, tandaan po natin na ganap ang kapangyarihan at proteksyon sa ating lahat ng Panginoon at wala pong imposible sa Diyos. Ano po ba ang aral sa ating kapanahunan na matututunan dito po sa verse na ating binasa ngayong umaga? Una, ang sabi dito, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Pangalawa, sa tamang panahon ng Diyos may kapangyarihan at tagumpay. At ang pangatlo, ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa pagtitiwala sa Diyos. So, ibig sabihin, ibigay po natin ang buo nating pagtitiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon sapagkat siya ang gumagawa sa atin. Yan lamang po ang aking maibibigay na kapaliwanagan tungkol po dito sa ating binasa sa Joshua 21 verse 4-4 na truly God is with us. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Ama namin sa langit, salamat po sa mensahe na ipinagkaloob mo sa aming lahat. Truly,
Hindi ka po nakakalimot sa iyong mga pangako sa amin. Ikaw ay tapat, ikaw ay maaasahan. Ikaw ang aming sandigan, Panginoon. Salamat po dahil ipinapakita mo ang iyong katapatan. Hindi lamang noon, hanggang ngayon ay kumikilos ka sa aming mga buhay. Salamat po dahil nagkakaroon kami ng pag-asa. Ano man po ang aming pinagdadaanan, ito man ay kahirapan, ito man ay mga sakit, ito man ay kawalang kasiguraduhan sa aming gobyerno. Alam po namin na ikaw ay gumagawa. You are in control, O Lord God. Kaya tulungan niyo kaming lahat. Habang napapakinggan po namin ang mensaheng ito ay umusbong ang pag-asa. Umusbong ang pagtitiwala sa iyo. Ngayon naman po talaga yung kararapat namin gawin, ibigay sa iyo ang pinakamataas na pagpupuri sa lahat po ng aspeto ng aming mga buhay. Kaya't loobin niyo po na ang mensahe ngayong umaga ay magdala sa amin upang kami ay magpatuloy sa aming paglalakbay patungo sa iyo, Panginoon. Minsan pa, marami pong salamat at nawa po ang aming mga buhay ay patuloy na ilaan namin sa iyo, ibigay namin sa iyo ang buong buo, ang katapatan namin sa iyo dahil ang pag-asa ay hindi nawawala. Ito ay sumisibol, Panginoon. Kaya salamat po at hayaan niyo po na sa lahat po ng area ng aming buhay, ito ay pagkatiwala namin sa iyo at nasain namin na sa bawat minuto ng aming mga buhay ay ikaw yung mabibigyan namin ng kapurihan. Marami pong salamat. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Marami pong salamat sa inyong pagsama mo sa amin at muli po, inaanyayahan po namin na patuloy niyo pong subaybayan ang tinapay mula sa langit. Araw-araw po ito every 5:30 AM ng umaga. Malaya niyo rin po itong maibahagi o i-share sa inyong mga kaibigan upang sila rin naman ay mapagpala sa salita ng Diyos. Marami pong salamat. Muli, ito po ang inyong lingkod from CRC Maine. Bibigay sa inyo ng isang magandang umaga at mapagpala nawa ang bawat isa. Praise God.